Welcome to Trish Talk. Wow! Trish Talk! May pa-flower ba dyan? Tuloy ako. Ayaw mo naman talaga maging chef. Gusto mo maging singer. Oo, Diba? besh! Alam mo yan. Nakikringe ako pero gusto ko talaga kumanta. Oo. Celine Dion! Nung nagkaroon ka ng visa na 491, mas dumami yung opportunity na meron ka. Ang dami Kasi mas talaga. nakapag-explore ka na. Ang dami talaga. Like, mag-a-apply ako ngayon. After an hour, may tatawag. Paano ka nakapunta ng Australia? Nag-aral ako ng culinary arts sa Philippines. Nag-US for internship training. Tapos right after that, more on barko for almost 10 years. And then napagod. Sabi ko, why not try something different which is land-based? And ang dami ko kasing friend dito, Besh. Oo, man. So sabi, bakit hindi Australia? Ganito, ganyan, ganito, ganyan. So sige, Australia na. Biglaan siya. Parang hindi ko in-expect na 2024 pala. Pupush ko na. Ano yung trabaho mo sa barko? Nag-start ako ng commie chef. Talagang diretso na sa kusina. Grabe yung first yung first contract. Parang ibang level yung pagod, ibang level yung stress. Wala kang day off per week. So, kung ano yung kontrata mo, pag sinabi sa contract mo na 7 months, mag-work ka ng straight 7 months. Ilang hours per day? Let's say maximum of 15, minimum of, let's say mga 10, ganyan. Oo. Kasi nakakapagod talaga siya. Wala ka masyadong time for yourself. Makakalabas ka lang ng barko during your break sa lunch break. Ibabalik ka na naman ng work around mga 6 p.m. Matatapos yung work mo, 10 p.m. na. Except kung yung barko is magsistay doon overnight, makakalabas ka ulit sa gabi. Nakakapagod siya, hindi talaga siya balance. Saka alam mo, may nakakwento ka pa sa akin. Ayaw mo naman talaga maging chef. Gusto mo maging singer. Oo, Diba? besh, alam mo yan. Nakikringe ako pero gusto ko talaga kumanta. Oo. Celine Dion. Hindi, gusto ko talaga kumanta. Oo. Yun talaga yung gusto ko dati pa lang. Kaso nga lang, hindi naman talaga ako magaling kumanta pero frustrated singer talaga ako, besh. Kaso nga lang, may mga bagay na hindi natin gusto na kailangan natin gustuhin. Kasi alam natin na yun yung gagawa ng pera for us. Oo. Ito yung way para magkaroon tayo ng pera, makaahon tayo sa hirap. Diyos ko, magsisingit ka pa ba sa Pilipinas? Lahat ng Pilipino yata kontesera. Oo. Di ba? Kahit yata yung naglalako dyan sa kanto, kumakanta. Tapos nagagaling ng boses. Oo. Anong pinagkaiba nung nasa barko ka and nasa Australia ka na? Sobrang laki ng difference. Like, mas balance siguro dito. Kasi meron tayong days off every week. Meron din tayong annual leave na paid din yun. Sa barko naman, wala kang day off. Doon yun yung pagkakaiba. And aside, pag nasa sa barko ka, madami ka napupuntahang lugar. You're able to see the beauty of different places for free. Pero, then again, hindi na ako babalik sa ganung buhay. Kasi piliin ko dito sa Australia kasi mas balance dito. Mas may time ako for myself. Madaming opportunity dito. Kailan ka dumating sa point na tama na tong buhay ko dito? Noong 2022 kasi, naranasan ko na magkasakit. So nagkasakit ako, talagang nag-message na ako kay ate, hindi ko talaga kaya mag-work, pwede ko bang magpa-check up ako sa labas kasi hindi ko na kaya yung sakit ng ulo, ibang level na. Parang kailangan na ng malakas na gamot or injection. So pumunta ka dito as working visa. Working visa, company sponsored siya. Magkano yung nagastos mo? Estimated? Lahat siguro let's say around 650. Oo, laki din Ang pala. laki, No? besh. Ang laki talaga, as in. Actually, yung first year ko, nabawi ko naman siya. Pero kasi, kailangan ko mag-apply ng panibagong visa ko. Oo. Which is, hindi na siya company sponsored. Oo. Mas pinili ko na yung, nag-try lang ako ng state sponsorship. Luckily, na-invite naman ako. So, nakagastos din ako dun around $7,000 plus yung medical. So, let's say, 7,500, mga ganon. Naka-working visa ka na. Bakit dumating ka pa sa point na nag-apply ka ng panibagong visa like 491? Ang daming options, besh. Kumbaga, may working visa si company. Kailangan mong isipin ano ba yung advantage and disadvantage nun. So, advantage, working visa, sure na may visa ka. Ang disadvantage, tali ka sa company. Oo. So, hindi ka malaya. Sa kanila ka na lang forever hanggat di na-expire yung visa mo. Eh, yung advantage naman noong state sponsorship, wala namang masama mag-try. Oo, totoo. Mag-try kayong lahat kung ano yung pwede dyan. So, tinry ko lang naman talaga yun. Sabi, di pag na-invite, pag hindi, edi hindi.
At least ngayon, I'm free. So ngayon, syempre kung may option na ganun, bakit mo pipiliin yung matatali ka? Free ako kahit anong gawin ko and free ako kahit saang company ako mag-work basta sa Queensland regional area. So yun, hindi ako gumamit na lawyer. Oo. Ako lang talaga lahat to. Kumbaga yun na yan. Ang daming opportunity dito, so baka magsistay pa rin ako sa pagiging chef. And then, until ma-PR tayo, until ma-citizen, hopefully. Nung nagkaroon ka ng visa na 491, mas dumami yung opportunity na meron ka. Ang dami Kasi mas talaga. nakapag-explore ka na. Ang dami talaga. Like, mag-a-apply ako ngayon. After an hour, may tatawag. After an hour, may mag-i-email. Ang dami talaga. Sobrang in-demand ng chef dito as long as meron kang sariling visa. Alam mo yung lahat ng condition na gusto mo, ibibigay din nila sa'yo. May plano ka bang magstay dito for good? Or sa Pilipinas ka pa rin magre-retire? Alam mo, Besh, never say never, di ba? Aminin natin na ang hirap ng buhay sa Pilipinas ngayon. Pero still, yun kasi yung country talaga natin. Oo. Di ba? Hindi natin masabi if mag-age ako ng mga 55, 60, baka sa Pilipinas pa rin ako. Pero hindi ko kaya mabuhay sa Pinas, Besh. Wala akong alam na work doon. Magkano lang ba naman ang sweldo ng mga kusinero doon? Except kung head chef ka talaga. When I get older, baka sa Pinas pa din. Or mamaya, dito na pala, age care na lang tayo, no? Hanggat kaya ko magstay sa Australia, magsistay ako sa Australia. Hanggat may opportunity to stay in Australia, magsistay ako dito, most especially sa Sunny Coast. Kasi gusto ko tong lugar na to. Oo. Pero what keeps you going in life? Nanggaling ako sa hirap. Alam mo naman yung chika ko, di ba? Broken family, mahirap talaga, walang bahay kami ni mama, ni lola. Kumbaga doon lang kami tumira sa family ng step lolo ko. So naranasan ko talaga yung mahirap, walang CR. Diyos ko, yung tumatakbo ako sa mga sugarcane farm, sa mga kamotehan, mga kamote. Doon ako nagsumi-CR, besh. Tapos yung school ko ng elementary, nilalakad ko ng mga 2 hours. Dadaan pa ako sa mga baha na mga sapa, mga ilat yung tawag sa amin. Kaya ko naman maghirap ulit. Pero ayoko na. Parang ayoko na ulit bumalik doon. Ayoko na doon. Tapos yung mama ko nga, tinry niya yung best na kahit hindi siya nakapagtapos ng college, ng high school. She got pregnant early. So, she has to stop schooling. So, nagtrabaho siya sa golf course, yung naghahabol ng mga bola, mga ganun. Tapos, nag-factory worker siya sa Cavite and then pinadala siya sa Korea. Doon siya talaga nag-work sa Korea. Tapos, hanggang sa makagraduate ako ng college. And then, dahil sa hirap ng buhay, na-inspire ako, na-motivate ako to keep going because of my mom and my lola. Gusto ko nilang maranasan naman yung mga hindi nila naranasan dati. And also for myself, ayoko nang bumalik doon. I will not stop on working hard hanggat kaya. Matatawag mo ba yung sarili mong successful na? Yung success is yung pagmasaya ka. At saka yung alam ko na masaya yung mama ko para sa akin. Yung naging proud sa akin yung nanay ko. Maging ano lang tayo siguro, kind talaga. Yun talaga for me. Sabi nga nanay ko, you're not gonna get wrong with kindness daw.